ako nag-exit ako mga almost 2 PM. Okay. Oo. Kasi nga ang nasa isip ko panotaryohan yung document. So ngayon, 5 siguro maximum or 6, umuwi na lahat na yung watchers and then kung may natira man yung teachers na lang. So, 'di ba may discrepancy na na-discover on that day? Mhm. Dapat ma-solve sana yun kung may dumating na kumilik. Pero ang nangyari, wala, 'di ba? So ang nangyari, umuwi na yung watchers, yung machine naiwan doon with the teachers and then siyempre kinagabihan, then kinaumagahan and then pinull out yung machine, dinala doon sa kumilik. So, during the time na nawala na yung mga watchers, hindi na-solve yung issue, and then umabot sa kinabukasan, the credibility of the machine is at risk. Kasi nga may Mhm. na-discover hindi maiwasan ang isip ng tao na baka may something wrong. Yeah. Oo, yun ang iisipin ng tao. Yun nga, I requested to them immediate solution para hindi ma-compromise yung credibility ng machine. May na-discover na issue, masolusyonan ka agad with the presence of the 6 watchers from other side, from other team. And so ngayon, nag-live sila doon and then invite nila local media and then kinount nila yung resibo at yung printed na receipt at saka yung printed na electoral returns. Hmm. Pero para sa akin, it doesn't make sense na. Wala namang discrepancy doon sa printed na receipt at saka yung electoral returns. Hindi rin ako sure kung yung printed na electoral returns nagmamatch siya doon sa nakasave sa Mhm. system. Hindi ako sure kasi yun yung na-discover ko. So kahit bilangin mo yung printed receipt at saka yung electoral returns, Okay. there is something na hindi na ano yung consistent kasi nga the previous day may na-discover na. So ngayon, Yeah. ang nangyari, so tapos na sila, no? And then nagpalabas yung one of the madam there, Mhm. basta babae siya, sinabi niya Hmm. na kung may na-discover daw na discrepancy, um, dapat the same day, final ko yung yung gumawa ako Natural. ng affidavit and then ifa-file ko. Yes, let me answer your Come challenge kasi on. parang hindi ko na final on the same Oo. day. No, no, no. Ayan na nga, oh. Mali yung sinabi mo, madam. Doon sa Mhm. video ha. Not the same day. I created my affidavit real time. Real time yun. Pinabasa ko kay ma'am, binasa niya, nag-comment siya. Pero since mayroon siyang comment, dinagdagan ko yun ang dahilan na hindi ko na ibigay sa kanila on that particular hour, mga around 12 past Mhm. 12 p.m. So ngayon, kinagabihan, binalik yung affidavit, pinapirmahan sa kanila. So ngayon, walang, yung nagdala ng affidavit, hindi na ako kasama doon. Yung yung former barangay captain at saka yung dalawang kasama ko yung watchers. Kasi malayo pa ako, nasa city ako kasi Mhm. Nasa city yung isang bahay ko. So, babalik ako doon, masyadong gabi na. So, sinabi ko na lang sa kanila na please, since taga doon naman kayo, kayo na lang ang magpapirma sa Okay. kanila. Oo. So ngayon, ang nangyari, 'di ba, nag-video sila. Hmm. After nag-video sila mga 3 to 4, umabot pa ng 5, Hmm. kung hindi ako nagkamali, and then nagpalabas kaagad sila ng conclusion. Parang findings na Nila, oo. oo, na dapat final niya on the same day. Yes, not only the same day but real time. Yun ang sagot ko sa inyo, madam. And then, according to her, uh, counting, kung nag-manual kayo na nagka-count doon, for me it doesn't make sense kasi nga ang issue wala doon sa printed receipt at saka yung electoral returns na pinrint ninyo nandoon nakasave sa system. Mhm. So Mhm. nandoon yung na-discover ko yung issue. Okay? And then after that, isa sa mga procedure ng COMELEC dapat, uh, pag may discrepancy na discovery, dapat hindi na i-continue yung Testing. pagmanual count, hindi na. Dapat i-stop na yun and then address the discrepancy right away. Pero ang ginawa nila, yung teacher, hindi sila nakinig sa akin at saka sa ibang watcher na kumbaga ipa-investigate, ipa-double check. Continue yung nila, yung pag manual count, which is it doesn't make sense kasi nga yung sarili nilang sistema or yung pamamaraan
nilabag nila kasi nga may discrepancy, itigil na dapat, imbestigahan, pero Oo. continuous pa rin sila. So Well, ma'am, yun ang sagot ko yeah. madam ha sa video Yeah. mo. Well, siguro ang nakikita ko diyan, John Lee, ano, ito observation ko lang 'to. Ah, yung mga machine na yun ay intended to cheat naman talaga. So, hindi mo kailangan mag-agree sa sinabi ko, pero yun yung assessment ko. Ako lang, gusto ko lang ipakita ikaw dito sa taong bayan na ikaw ay witness na nagkaroon ng discrepancy yung mga machines. Kasi nga, lagi nga inuulit-ulit ni Attorney Glenn Chong, nasa kamay ng taong bayan ang future ng ating bayan, ang future ng ating kabataan. So, I'm That's right. so happy na may isang John Lee na nanindigan, na nai-insist sana ito yung nakita mong discrepancy. Pero sa kasamaang palad, nag-failed itong mga teachers na supposedly, itong mga electoral boards na ito, na supposedly duty nila yan para maitama natin sana yung mali bago maghalalan, not only sa Butuan but sa iba't ibang bahagi pa ng lugar. Nakita mo naman, ang dami mga reported talaga na mga palpak yung mga makina and everything, but I will talk about that with Attorney Glenn Chong later. So siguro ang pinaka gusto ko lang maano sa'yo, iparinig mo sa taong bayan, since walang solusyon, okay, walang resolusyon, hindi na solusyonan yung problem, hindi na address, salip, nabigyan ka ng show cause, pero later on, show cause order, but later on, binawi at para sa akin, good thing, hindi ka nila binubisit o sinisindak, pero ikaw naman, sana nga tinuloy para malaman din natin kung, ano ba talaga yung purpose ng show cause order na yon. Kasi hindi nga nila tinuloy. So ikaw bilang isang volunteer, concerned citizen, na gusto mo patas or clean and honest election, ano yung message na gusto mong iparating dito sa mga teachers na nandoon, okay, during that time na na-witness o ipakita mo na may discrepancy talaga. Yun ang number one na gusto kong malaman kung ano yung gusto mo na hindi mo nasabi doon sa kanila. Okay. Well, hindi lang sa teacher, no? Including the COMELEC who intentionally go on live, Okay. yung nagma-manual counting kasi nandoon na rin yung teacher na hindi mo na sila kaagad gagawa ng video and then, well, yung paggagawa ng video, that's fine. Pero hindi kaagad sila magko-conclude na parang yung allegation ko hindi totoo kasi yun nakita nyo kami ngayon nag-manual count. Mm. No, that's wrong. For me, that is a wrong procedure kasi hindi nyo pa nakuha yung panig ko talaga ng Mm. buo. Hindi nyo pa nakuha. And then pangalawa, kung mag-conduct man kayo ng video, mag-manual counting kayo, hindi lang nyo lang i-invite dapat yung teacher. The rest of all the 6 Watchers, no? watchers. Kasi if the teachers magsasabi sa inyo na hindi totoo, merong third party na hindi connected sa inyo na magko-comment na, ma'am, hindi nagsabi si ma'am sa'yo ng totoo. Example lang to ha. So ang nangyari kasi, who hired the teacher, the COMELEC. So of course, ang nakikita ko kasi dito on the video na nakita ko, instead of gathering all the data to come up the accurate solution, what they are trying to do is they are trying to protect their ash. Yes. That's wrong. That's wrong. Because we have the same goal, the same objective, to have a clean, transparent election. And why you are trying to protect your ass right away? Hindi kayo nagfo-focus doon sa solution. Gathering data, investigation, get all the people involved, getting their affidavit, their testimony. Kasi ang nangyari, one-sided. Kinuha nila yung teacher, yung machine, and then nag-conduct sila doon. And then, kasi ang comment kasi nung madam doon sa video, yung binanggit ko kanina na hindi ko raw na-file yung affidavit real time, the same day. That's wrong. Siguro yun ang sinabi niya dahil yun ang sinabi ng teacher. I am not sure. That is why I challenge them, para patas, call the attention of the 6 watchers. Okay? Including me. Pero hindi nangyari yun eh. And then,
Ano pang ibang comment doon? Hindi raw consistent yung statement ko. No, no, no. Hindi mo pa nga ako nakausap eh. Hindi mo pa nga nabasa yung affidavit ko. Nagja-jump in ka na hindi consistent. Come on. That's wrong. In court, the judge will not make a final decision without gathering both parties' data information. Kahit nakuha na nila yung data information, magkakandak pa sila dyan ng analysis kung sino nagsasabi ng totoo based on the witness that are present during the time. Pero ang ginawa niyo sa video ninyo, parang walang discrepancy and Walang then dayaan. walang dayaan. Ako yung naging fake news, nagsasabi ng hindi totoo. In fact, nilabas niyo yung video na yun, yung statement na yun, around 5 o'clock or past 5. Nag-file na kami the same hour ha, nandoon kami, nag-file na kami ng affidavit, pina-receive namin. Hindi nyo pa nabasa siguro. Kulang Yeah. kulang. So, parang premature yung nagiging yung conclusion nyo doon sa video. I just want to clarify all the viewers, no, yung nanood, yung nag-comment, huwag kayong mag-judge kaagad. Gather the information from legitimate source. Kunin nyo muna yung panig. Pagkatapos, huwag nyo muna kaagad magawa ng desisyon. No, no, no. Analyze it. And then after that, that's the time that you can jump into conclusion. And then, Ate Claire, additional to, based on my observation, okay, because I'm really trained to, different types of machine, kung paano siya i-demonstrate sa tao. Okay? So, ang nakita ko rin na kakulangan, hindi ako nagmamaliit sa Comelec ha, pero this is additional lang na tulong para sa inyo. During the time na nag-final testing and selling, nakikita kong kakulangan, okay? Ang mga teachers, hindi nila introduce yung pangalan nila, yung sarili nila, ano yung position nila. That is very important. That is foundational and that is basic. Why? Bago lang kami nagkita, first time lang namin nag-meet, and then they are dealing an important machine. So kailangan i-introduce nila yung sarili nila because in order to connect to us, and if there is a connection, that's where trust is started. Yes. So, walang nangyari eh. Hindi nila in-introduce yung pangalan nila, and then paano din namin sila ma-approach ng maayos kung hindi namin kilala yung mga pangalan nila, di ba? John Lee, actually, points taken. Okay? Naintindihan talaga natin yan. Pero ako nga, this is not you. Ito, matagal na naming nilalaban ni Attorney Glenn. Kasi nga, ang intention ng COMELEC at itong bagong kasabwat nila ay dayain yung taong bayan. Kaya kahit na nagmumura na ang ebidensya, may isang testigo, ayan, nandiyan ka na, talagang I don't think, kaya nga yung mga kababayan natin, minsan, siguro hopeless na sila na mag-move on daw, pero hindi tayo pwedeng mag-move on. Kasi nga, nakasalalay dito yung future ng taong bayan. I am thankful sa iyo na talagang matapang at naglakas ng loob ka na magpa-interview dito. At least, hindi na lang itong dokumentong pinapakita natin kanina, ay meron ng tao talaga na ikaw ngayon na pinirmahan mo ito at patunay na kumbaga, in-insist mo yung kung ano yung tama. But it's sad to say, it's sad, reality na hindi ko naman nila lahat yung mga teachers dyan, maari sila ay talagang in-instructionan, na kahit anong makita nyo mga discrepancy, ignore it, brush it off, da. So kaya ganon. But yeah, we are grateful. Siguro, bago ako pumunta kay Attorney Glenn Chong, yung message mo sa mga taong bayan na nanghihinayang sa kanilang mga boto. Kasi hindi lang naman ikaw ang naka-experience ito eh. Si Attorney Lambino, hindi na-count yung votes niya. Si yung vlogger na Chito, hindi na-count yung votes niya. Dahil sa mga iba't ibang discrepancies sa iba't ibang bahagi ng mundo. Your message to our taong bayan. Okay. So my message to all my co-Filipino, especially dito sa Butuan, will not be afraid na sabihin ang katotohanan. Why? We only live once. And then according to Hebrews 9:27, it is appointed for man to die once and after that judgment. So my point is, whether we like it or not, we will be judged one day. For me, it is a privilege to witness the final testing and sealing. And kung meron akong nakita,
of course, ido-document ko yan and then sabihin ko yung katotohanan. So kayo, my friends, ladies and gentlemen, kung meron kayong nasaksihan na mga issue sa election, huwag kayong matakot na go on public and then uh, disclose it to the public dahil promise ni Lord, if you will do what is right, I will take care of you. Yeah. Hindi tayo matakot. My goodness. You know, according to one of the verse in the Bible, no, this is very important, Ate Claire. So in Isaiah 54:17, the verse says, "No weapon that is formed against you shall prosper, and every tongue that rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me," says the Lord. So kung mayroong mangtakot sa atin, yung protection ni Lord magti-take over. Kasi nga, promise niya. Oo, promise niya yan. And I declare, para sa akin, no, dapat hindi na ako magsasalita dito. Why? To prove na totoo hindi. After I created the affidavit, 2 out of 3 teachers signed my affidavit confirming yung pag-signature nila hindi yun basta-basta. It sacrifices their profession, their credibility. Nag-sign sila sa affidavit to confirm na totoo yun. Yes, ito si Chairperson Bill Macalio at saka si Imelda Gabote. Tama ka, you're right. Okay. Oo, and then aside from, kung itanggi man nila yun, merong backup pa rin na 6 na watchers, both sides na makapag-testify. So, para sa akin, hindi na talaga kayang i-deny yun. Kasi kung sa sarili nila hindi, may magkaroon ba ng commotion doon kung walang issue? That's right? True. Our focus, my focus is to solve the issue. Hindi na dapat lalaki yun eh. And then, hindi ko rin, wala akong intensyon na palakihin to. In fact, wala akong action. Tahimik lang ako, di ba? Hindi ako nagpa-interview kasi gusto ko legal process, and that's also the reason why it take time for me to speak in public. Because gusto ko legal process, tahimik. Nagsabit ako ng affidavit, nandoon na yung requested ko na resolution, it's up to COMELEC. Pero ang nangyari, ako yung na-fake news. So that is why I come out right now, here in social media, willing to be interviewed. And my conclusion, I declare. Okay? Yeah. So the bottom line of this, kung meron man kayong doubt sa akin, kasi naniwala kayo doon sa kabila, or naniwala kayo sa akin and then naniwala kayo sa kanila and then hindi sa akin, or naniwala kayo sa akin hindi sa kanila, my conclusion is, let's go ahead. I challenge Senate and Congress to bring this issue to the higher level. Okay? And the best thing that we can do as an IT professional, you know, I am trained for tech issue and to document whatever issue happened, is since high-tech naman tayo, di ba, yung resibo. Nakita ko kasi yung resibo, may QR code. Lahat ng resibo for Butuan, pwedeng i-scan yun. I-scan sa resibo, and then lahat ng na-scan na printed receipt, ima-match yun doon sa electoral returns na na-transmit. Kung walang discrepancy, match sila, so walang daya. O, tapos. Well, pero kung hindi magma-match, come on, wala na tayong sasabihin pa dyan. Ako, wala na akong maraming sasabihin. Yun lang ang parang conclusion sa akin. Okay? Kaya nga eh. As a tech guy. Kaya nga, John Lee, no? Sige, bago ka umalis. So, yun din yung panawagan ng taong bayan. I think yun yung panawagan ng ating mga attorneys, katulad ni Attorney Vic Rodriguez, Attorney Lambino, Attorney Jimmy Bondoc, at the rest of the Duterte 10, no? Na dalhin ito sa Senado. Mag-open ng investigation. Ang panawagan ko nga dyan eh, dahil si Amy Marcos ang Electoral Reform, Committee on Electoral Reform chairman, dalhin. Tama yung panawagan mo. But yeah, thank you very much. Kasi nadagdagan na naman ang mga matatapang at may angking galing na Pilipino na handang isakripisyo ang kanilang mga sarili just to expose itong mga discrepancy o mga posibleng dayaan ng 2025. So thank you, John Lee. I hope... Ate Claire, pahabol lang. Okay, saglit lang. Okay. So, sa mga inuutusan, no? Kasi may nagmo-monitor sa akin, 2 tao, magkaiba, sa 2 address. Para sa akin, sir, if you have plan to kill me or my family, I love you, sir.
Mga sir, I love you. I didn't hate you, okay? I love you because God loves you. However, do not do not get into temptation to destroy, to harm someone because of money. Don't do that, because all of us, according to Hebrews 9:27, all of us will die and will be judged. So, mahal ko kayo, pero do not continue to tolerate to do evil, because one day you will be judged. So, do not compromise because of money. No, no, no. Money is temporary. There is far more life than here, than the life that we have now. So, think eternity. Kung ano yung gagawin mo ngayon, what is the consequences in eternity? Papayagan mo ba yung sarili mo na nandoon sa impyerno eternally, with infinite time, or itanggi mo yung inutos sa'yo kung sino yung nag-utos sa inyo, and then hindi mo gawin? Kasi ang ginawa ko dito, sir, is I am just documenting and then showing to the public kung ano yung nakikita ko. I am not witnessing any lies. Wala akong napapala dito eh. In fact, my family is at risk. Ang aking hanap buhay is at risk. Even during the time of final and testing, hindi ako binayaran. Napas mo ako during the time. Kasi hindi kami binayaran. Pass mo ako nung time na yun. So, don't get me wrong. I'm not here, used by a politician or whatever. No, no, no. Just mark my word. Even this will escalate to the Senate and Congress. My statement will be the same, and I will stand in the truth through God's help. Thank you, Ma'am Claire. God bless. Yeah. Nako, John Lee, no? Bago ko tapakawalan, medyo na-alarma ako. Pero maganda na napag-usapan natin dito. So, ibig mo bang sabihin, may mga umaaligid-aligid sa'yo ngayon? Yes, in few days before the election, there was. God. But, as what I have said, Ma'am Claire, I love them because God loves them. Pero ang advice ko lang sa kanila, my heartfelt advice to you, my friend, do not compromise because of money. Yeah. No, no, no. That's the ultimate wrong decision that you will make in your life. So, don't do that. Yeah, mag-ingat ka. Talagang nandito kami. Ang good thing nga na i-brought out natin dito, at least maaalarma na yung sumusunod sa'yo. Hindi ka nag-iisa, no, John Lee. Kung hindi mo na itatanong, ako man may death threat because dito sa fight natin, to fight for what is right. So, wag kang mawala ng tawag dito, wag kang magpaghinaan, stay strong, at tama ka naman, you believe in God, ako naniniwala din ako, maybe I'm not that, biblical, yung gaano kagaling sa mga scriptures, but I believe na yung ginagawa natin dito is gawain ng Diyos to educate and to make it aware yung ating mga kababayan na may mga ganitong klaseng pangyayari. So wag kang matakot, tama ka, wag kang matakot dahil nandito kami na Attorney Glenn Chong, nandito yung ating mga kababayan. And now, nalaman natin ng isang John Lee na sumulat lamang ng incident report o nag-sign ng affidavit dahil sa discrepancy sa halalan ng taong bayan sana ang makikinabang kung ito ay clean and honest na halalan. Pero ito ka ngayon, from show cause, kinancel, now may umaaligid-aligid sa iyo before election. So, ang importante, hindi ka nag-iisa. We're here. Thank you very much. And tuloy natin ang laban. Thank you, John Lee. Amen. Ma'am Claire, very well said. Thank you so much once again. God bless you, God bless you. to Attorney Glenn Chong. Have a wonderful and blessed day for both of you. Bye-bye. Okay, thank you. All right. So, ayan, Attorney Glenn Chong, grabe ha. Doon ako na-alarma sa may sumusunod kay John Lee. Doon ako I never expected na John Lee is a Christian. Kasi karamihan ng mga kasama ko, nung tinanong ko siya, hindi ko naman siya tinanong kung Christian ka ba, or Katoliko ka ba, or Muslim ka ba. And then, kanina, when we prayed, actually, mga kababayan, bago kami nagsimulang tatlo, nagdasal muna kami kasi yun ang gusto ni John Lee. Yes. And that's when I know, so nung nagsasalita siya, sabi ko, Christian to. He's a born-again Christian. And John Lee, thank you very much. Maraming salamat sa inyo. And ulitin ko to, yung warning ko dyan sa mga umaaligid-aligid dyan, umalis na kayo. Kasi ayaw namin ng gulo. Pero pag sinimulan nyo, hindi ko kayo tatantanan. Promise ko yan sa inyo. Promise ko yan sa pamilya ni John Lee. Prinamis ko yan sa asawa niya kagabi.
No, so I Yeah. never break my promise. Tandaan nyo yan. So kung Yeah. ako sa inyo, anyway, hindi naman kayo dinidiin ni John Lee,